Hello, welcome sa Mateo Tagalog Recaps. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Kung bago ka pa lamang naligaw dito sa aking munting channel, baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta. Ito po ay malaking tulong para sa akin at para na rin maging updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Nag-umpisa ang movie kay Hashimoto na nakatira sa Ginza, Tokyo. Siya ay nahihirapan pinansyal pagkatapos matanggal sa kanyang trabaho. Isang umaga, pumunta siya sa laundry shop para labhan ang kanyang mga damit. Pagkatapos niyang ilagay ang kanyang mga damit, humiling siya na gusto niya ng beer. Tapos biglang may nalaglag sa loob ng washing na gumawa ng malakas na ingay. Nang tignan niya ito, nakita niya ang isang beer. Sa una ay inakala niya na may nakaiwan lang nito, pero nagtaka siya na malamig pa ang beer. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng matandang tagalinis na tinutupad ng washing machine ang lahat ng kahilingan. Inisip ni Hashimoto na baliw ang matanda kaya hindi niya ito pinansin, pero lumapit sa kanya ito at sinabing nagsasabi ito ng totoo. Pagkaalis nito, ininom ni Hashimoto ang beer habang hinihintay ang kanyang mga damit. Tapos biglang may pumasok na batang babae at naglaba din sa washing. Si Hashimoto ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa mga babae. Dahil dito, siya ay single sa buong buhay niya. Kinakabahan siyang umurong sa upuan para bigyan ito ng espasyo. Tapos ay umupo ang babae sa tabi niya at kinausap siya nito. Ilang beses na siya nitong nakikita sa laundry shop at ito ay may gusto sa kanya. Sa kabilang banda, si Hashimoto ay wala pa rin lakas ng loob na makipag-usap sa babae. Pagkatapos ay tinapon na niya ang beer sa basurahan pero hindi ito pumasok. Nang tumayo siya, biglang umiyak ang babae. Dahil hindi komportable si Hashimoto, tinanong niya ito kung ano ang problema nito. Sinabi nito na nag-apply siya sa 40 kumpanya pero wala man lang kumuha sa kanya. Para mapabuti ang pakiramdam nito, sinabi ni Hashimoto na natanggal din siya sa kanyang trabaho. Sinabi ni Hashimoto na kamangha-mangha ang katotohanang nagawa niya na ma-interview sa maraming kumpanya. Ibig sabihin nito, siya ay marami ng experience sa interview kaysa sa mga kandidatong kanyang nakilala. Pagkatapos ay sinuri ng babae ang kanyang sitwasyon pagkatapos nilang mag-usap. Nagpasalamat siya kay Hashimoto sa pagiging mabait nito sa kanya kahit hindi siya nito kilala. Pagkatapos ay kinuha na ni Hashimoto ang kanyang mga damit at nagpaalam na sa babae. Nang paalis na siya, nagpakilala ang batang babae na si Kondo. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, masayang umuwi si Hashimoto. Kinagabihan, tinawagan siya ng kanyang ina at sinabi na nasa ospital ang kanyang ama. Kailangan nila ng 300,000 yen para mabayaran ang bayarin sa ospital. Ang responsibilidad ay na kay Hashimoto pero wala siyang trabaho at ipon. Gayunpaman, nangako siya na magpapadala ng pera at bibisitahin sila sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay bumalik siya sa laundry shop. Sigurado siya na niloloko lang siya ng matanda pero gusto pa din niyang subukan ang sinabi nito. Tumayo siya sa harap ng washing at humiling ng 300,000 yen. Pagkatapos maghintay ng ilang segundo, napagtanto niya kung gaano katanga ang ideyang iyon. Nang aalis na siya, biglang naglabas ang washing machine ng pera. Kinuha ito ni Hashimoto at hindi pa rin makapaniwala na gumagana ito. Ang pera ay eksaktong halaga ng pera na hiniling niya. Habang paalis na siya, nakita niya ang kanyang beer kahapon na biglang naglaho. Sinabi sa kanya ng matanda na ang mga bagay na natatanggap niya mula sa washing machine ay mawawala sa loob ng isang araw, kaya kailangan niyang mag-ingat. Nagpasalamat si Hashimoto at nagmadali na siyang umalis. Tapos ay nakita niya si Konda at sinabi nito sa kanya na naimbitahan ito para sa second interview sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Binati ito ni Hashimoto at nakatanggap ulit siya ng tawag mula sa kanyang ina. Narinig ni Kondo ang kanilang usapan at nalaman nito ang tungkol sa kanyang ama na may sakit. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na si Hashimoto para mabilis na ipadala ang pera bago ito mawala. Sumunod na eksena, bumalik siya ng laundry shop. Plano niyang gamitin ito para lutasin ang lahat ng kanyang problema sa buhay. Kaya sa oras na iyon, humingi siya ng magandang damit na susuotin para sa kanyang mga interview sa trabaho. Pupunta siya sa interview sa ilang kumpanya sa buong araw. Gayunpaman pag-uwi niya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga kumpanya at ipinaalam sa kanya na hindi siya napili. Tapos ay naglaho din ang kanyang damit sa harap ng kanyang mga mata. Matapos ang kanyang kabiguan, napagtanto niya ngayon na meron na siyang unlimited na pinagmumulan ng pera, kaya hindi na dapat siyang mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng trabaho. Sa halip, dapat niyang i-enjoy ang kanyang buhay ng lubos. Kaya sumunod na araw, sinigurado niyang walang tao sa paligid at humiling ng isang magandang babae. Dagdag pa niya na dapat ang babae ay kinaiinggitan ng lahat ng babae at kasing ganda ng isang modelo. Nang lumabas ang babae sa washing machine, nabighani si Hashimoto sa ganda nito. Nilapitan niya ito at niyaya na sumama sa kanyang bahay. Gayunpaman, sinampal siya nito sa mukha dahil sa pagiging presko nito. Lumabas ito sa shop habang naiwan si Hashimoto na tulala. Matapos matuto sa kanyang pagkakamali, humiling siya ng malambing at magandang babae na magmamahal sa kanya ng lubos.
Pagkatapos isang babae ang lumabas sa washroom na may mga katangian na kanyang hinahanap. Masayang pumayag ang babae na makipag-date sa kanya na lubos na nakaluwag sa kanyang kalooban. Sinama niya ito mag-shopping at ginamit ang pera mula sa washroom para bilihan ito ng lahat ng gusto nito. Lumalabas na ang mga taong nilikha ng washroom ay walang ideya sa kanilang pinagmulan at iniisip na sila ay totoong tao. Pagkatapos ng araw, sinama ni Hashimoto ang babae sa kanyang bahay. Kahit ganoon, natatakot siyang mapalapit sa babae kaya nagkasundo silang mag-usap magdamag. Nang tignan ng babae ang palad ni Hashimoto, sinabi nito na maikli lang ang kanyang buhay. Nagulat siya sa sinabi nito pero nagpasya siya na hindi ito pansinin. Kinaumagahan, sa wakas ay nakakuha na siya ng lakas ng loob para halikan ang babae pero bigla na itong nawala. Ang natira lang sa babae ay ang damit nito at mga alahas na binili niya para dito. Nakaramdam ng koneksyon si Hashimoto sa babae pero hindi siya nalulungkot sa pagkawala nito dahil alam niya na kaya niyang makakuha ng maraming kasintahan hanggat gusto niya. Simula ng araw na iyon, pumupunta siya sa laundry shop tuwing umaga at humihiling ng bagong kasintahan na may iba't ibang personalidad. Dinidate niya ito ng magarbo at binibilhan ng mga mamahaling alahas gamit ang pera mula sa washing. Ngayon ay sobra na siyang nag-e-enjoy sa kanyang buhay. Isang araw habang siya ay nakikipag-date, nakita siya ni Kondo. Nagselos ito at nagtataka kaya sinundan niya ito sa isang tindahan ng alahas. Nang makita niyang binibilhan ni Hashimoto ang babae ng mamahaling singsing, nakaramdam siya ng galit. Nagtataka din siya kung paano ito nakakuha ng maraming pera sa loob lang ng ilang araw. Nang pumunta si Hashimoto sa laundry shop kinagabihan, nakita niya si Kondo. Nagtanong ito tungkol sa pera kung saan sinabi ni Hashimoto na nanalo siya sa loto. Nalaman din niya na casual ang relasyon niya sa babaeng nakita niya kanina. Nagsimulang maniwala si Kondo na ginagamit lang ng babae ang pera ni Hashimoto. Pakiramdam niya na hindi na si Hashimoto ang lalaking nagustuhan niya. Hindi siya pinansin ni Hashimoto at umalis na dala ang maraming pera. Pagkatapos nilang mag-usap, nakipag-date siya sa isang mamahaling restaurant at dinala ang kanyang bagong kasintahan sa rooftop. Binigyan niya din ito ng singsing at sinabing mahal niya ito. Pagkatapos ay naglaho na ito pagkalipas ng ilang minuto at naiwan lang ang singsing. Gaya ng nakasanayan, tinago lang ni Hashimoto ang singsing at nagpatuloy sa kanyang araw-araw na gawain. Dahil humihiling siya ng mga inosenteng babae hanggang sa ngayon, nagpasya siyang humiling ng malinamnam na babae na pwede niyang sibakin. Tapos ay lumabas ang bata at malinamnam na babae na nagpakaba sa kanya. Habang naghaharutan sila, dumating si Kondo at sinubaybayan sila. Nakita niyang binibigyan ito ng singsing ni Hashimoto. Tapos ay nakatanggap ito ng tawag mula sa kanyang ina at hiniling sa babae na tumahimik muna. Nang hindi ito tumigil, kinailangan niyang lumabas ng laundry shop. Sinamantala ni Kondo ang pagkakataon na kausapin ng babae at tinanong kung ano ang ginawa nito sa matandang si Hashimoto. Tinawanan lang siya nito at hiniling na umalis na siya. Dahil sa galit ay inagaw ni Kondo ang mga singsing nito. Samantala, kinakausap pa din ni Hashimoto ang kanyang ina at nalaman niyang kailangan operahan ang kanyang ama. Higit pa sa pera ang kailangan ng kanyang mga magulang, gusto siya ng mga ito na bumisita, pero abala pa siya sa kanyang mga kasintahan para sa alalahanin. Pagkatapos makipag-usap, nilapitan siya ng matanda at sinabing nakalimutan nitong sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay tungkol sa washing machine. Sinabi niya na ang taong lalabas sa washing ay mawawala rin sa isang araw. Tinawanan nito ni Hashimoto at sinabing alam niya yon. Sa loob ng shop, tuloy pa rin ang pagtatalo ng dalawang babae para makuha ang singsing. Sa huli, umalis ang bagong babae sa pag-aakalang niloloko siya ni Hashimoto. Pagpasok sa loob ay nakita niyang umiiyak si Kondo at umaasa na magiging siya pa ang lalaking unang nakilala niya noong unang araw silang magkakilala. Dahil sa kanyang hiling, si Hashimoto ay na-teleport sa loob ng washing machine. Ang kanyang damit ay nagbago sa kung ano ang kanyang suot noong una niyang makilala si Kondo. Doon ay napagtanto niya na tinupad ng washing ang hiling ni Kondo. Nang lumabas siya sa washing machine, isang araw na lang ang natitira sa kanya para mabuhay. Tapos ay ipinakita sa TV ang balita tungkol sa libu-libong pera ang nawawala sa isang tindahan ng alahas. Sa pagtatapos ng movie, napaluhod si Hashimoto habang nalilito si Kondo na pinapanood siya. At dito nagtatapos ang movie. Salamat sa panonood.